Saan na yun? Yun. Harry Roque, na-insulto. Talaga lang si Harry Roque, na-insulto pa to? Sige. Pasok. Badcaster. Na-insulto daw si Harry Roque Mabsat at nagsigawan ng DDSOW na gate crush niya party ng Duterte vlogger. Oh! Gate crusher. So, sinong gate crusher? Si Harry Roque? Ganun ba yun? Itong sinasabi natin na mababa talaga ang tingin ng mga Duterte sa mga OFWs at only after almost 6 months lang nila ipoprovide ito ng mga portalet. Ibig sabihin, nakakahiya, nakikita mga ito na nagkakalat at umiihi at dumudumi kung saan-saan dyan sa parke. Malapit sa ICC compound kung saan nakakulong si former President Duterte. So sabi natin, nakakahiya na sa mga Dutch dyan kasi nakikita na parang mga animal tayo. Kung saan-saan jumijingle dyan at sabi natin sa obscene na yaman ng mga Duterte na pwede sila worth from hundreds of billions to 1 trillion ay hindi naman nila nagawa mag-provide ng mga portable restroom dyan, yung mga portalet na plastic. At yun nga, sabi ni Harry Roque, yung maisug Netherlands for the first time daw ay magpo-provide ng portalet dyan. So sabi natin, nakakaya ito kasi syempre nakikita sila ng mga foreigners na kung saan-saan lang dumudumi or saan-saan lang umiihi. Alam nyo naman yung mga Pinoy. Bawal pa naman yan ganyan dyan. Pero ngayon, hindi lang pala nagkakalat sila sa dumi nila, kundi yung nagkuhan pa sila, nag-aaway-aaway pa sila dyan. At sa public park mismo nagsisigawan. At ito ay nangyari kahapon rin na kung saan nagkalat si Harry Roque, nag-start ng away or quarrel sa isang vlogger na nagse-celebrate ng birthday niya. At siguro hindi siya naimbita or hindi siya inopera ng pagkain at hindi naimbita tapos hindi inopera ng pagkain. Agoy! Humba ang pagkain. Kaya sabi niya bibili daw niya yung pagkain. Tapos yun, nagsisigawan na sila. At sinigawan rin siya ng mga OFW kasi yun nga, obviously nagsimula yung away dito sa yung away talaga ng mga Dutertes kung saan the Duterte wala na, labo-labo na yung mga garapata, mga kakabsat. ay in the middle of a war. Specifically, si Hanilet Abansenya na ang kaalyado niya ay sila Harry Roque, sila Maharlika, at inaaway nila itong mga iba pang mistresses to include itong si Jassy Egan. Jasmine Egan. Jasmine Maharlika na kumuha doon ng picture ni Manoy ni Duterte at ito rin si Girly Balaban na councilor ng CDO Cagayan de Oro. Yon, CDO. At there was a time pati si Kitty sa Facebook post niya inupakan itong si Andali. Kasi hindi ako updated dito. Remia function nag-away-away dahil sa humba. Anong humba? Ma-upset, what is humba? Pasensya na-slow si maestro. Hindi ko alam yung humba. Sige, tuloy. Girly Balaba at si Jessan Egan, So si Jassy Egan. So dito na hindi pa at na-involved na yung ibang mga vloggers kaya makikita nyo yung mga vloggers nila inuupakan si Harry Roque at ito si Maharlika naman inuupakan yung mga vloggers. So kala ko inuupakan talaga. At na-culminate ito yung pag-ban nga na ang gumalaw daw ay si defense lawyer Nicholas Kaufman para i-ban itong si Hanilet. Nandyan nga si Hanilet, andyan rin si Kitty, pero si Kitty lang nakakabisita sa tatay. Si Hanilet suspended yung visitation rights niya. So ganyan Enzo Neri, thank you sa suporta sa independent and truthful vlogging. So ganyan sila nag-aaway-away. Siguro sentro sa pag-aaway diyan ay kasama na rin siguro yung mga pera ng mga Duterte kasi mga Duterte syempre nagpi-finance. Yung mga rally diyan nagpi-finance, yung mga meron na naman sila bagong rally dito, So at may mga entertainers pa. Parang
parang ginagamitan na talaga ng mga Duterte yung pera nila para sa advance campaigning. At kasama na dyan, nandyan ata sa Kuwait si Sara Duterte na nag-advance campaigning na rin si Sara. So kumaga nilalabas na talaga nila yung pera nila. After all, very successful sila sa pagpatay sa impeachment. So gumasta na rin sila dyan, kaya gumagasta na rin sila for this campaign, advance campaigning for 2020-2028 elections. Kaya yan din siguro ang naging mitya ng away-away ng mga vloggers dyan at saka yung mga coordinators dyan sa The Hague. Kasi limpak na perang involved dito. Hindi naman yan pupunta yung mga OFWs dyan kung hindi meron mga incentive o kaya meron mga overflowing yung pagkain dyan. So ngayon, may birthday dyan sa isang vlogger at either hindi na imbitahan or hindi inopera ng pagkain itong si Harry Roque, kaya nagwala siya. Ay, grabe ka, Harry Roque. Hindi ka lang binigyan ng pagkain, nagwawala ka na dyan? Oh my goodness, Harry Roque. Inaway niya yung isang coordinator dyan. So panoorin nyo ito. Ay, grabe naman yan. Kuha lang ito sa likod ni Harry Roque. Sabi ni Nix Donges, sinusuka na nilang isa't isa. Oo nga, nakakahiya. Grabe naman yan. Alam mo, yung mga foreigner, tahimik lang yan. Tahimik lang yan yung magsalita yan, yung disimulado, hindi maingay, hindi palaaway. Kaya nakakahiya ito kung may mga foreigner, mga Dutch na dumadaan dito habang nagwawala si Harry Roque at sinisigawan siya ng mga ibang OFW. Parang palengkero style. Nakakahiya. Dapat ginagawa yan dito lang sa Pilipinas, hindi dyan abroad. So, panoorin natin ito. Mami, can I pay for the whole humba? Bayaran na daw niya yung buong humba. Yabang rin, no? Yung humba ako nag-sponsor sa humba. Pero ganito, para sa lahat na yan. Pero ito sinasabi ko, once and for all, dahil merong tama, merong mali. You have to take a stand kung mali. Kung mali ang ginagawa, paalam nyo. Kasi akala niya, sunod-sunuran kayo sa kanya eh. That's why he gets away with it. Ay, grabe. Tayo dito, all because of him. Hindi, walang right. Diba? Mga taong walang mali. Diba? My goodness, oh my gosh, po. At saka, kaibigan niya. So, sinigawan na siya. Sabi, birthday pa naman ng kaibigan niya, yung inaaway niya, birthday pa naman ng kaibigan niya. Tragis. Ay, grabe, Harry Roque. Iba ka, Harry Roque. Dito ka pa naglalabas ng galit sa birthday pa naman. Yung iba nga sinabi sa mga comments paano pa... Grabe si Harry Roque, mga kabsat. Inaaway niya, birthday pa naman ng kaibigan niya. Dito ka pa nagkakalat, dito ka pa naglalabas ng galit sa birthday pa naman. Yung iba nga sinabi sa mga comments paano pa nila kakainin yung humba. Ando na lahat ng laway ni Harry Roque. Ano ba yung humba? Habang nag-i-speech siya. So, guys, sorry pasensya na, wala akong idea. What is humba? May sumagot na ba? Harry Roque, humba. Tululaway. Humba. Pork menu. Pork menu sa isang birthday kainan. Humba. Mag-google nga yan. So, lasang laway na ni Harry Roque yung mga pagkain na nakahanda doon. Kasi nagsisigaw na si Harry Roque at nagsisigaw rin yung mga OFW. Ito pala yung humba. Para siyang Ito talaga mga DDS. Para siyang adobo? Kailangan para maging para maging certified DDS, kailangan iwanan mo yung brains mo sa bahay. Grabe ka naman, Harry Roque. As in, dito ka? Ito lang yung kinakagalit ni Harry Roque? Mga kabsat, ito lang? Ito ba? Ito ba ang kinakagagalit ni Harry Roque? Humba? Parang adobong baboy na, pork pata humba. Pork humba, humba pala tawag dito. Parang natikman ko na rin to. Hindi ko lang alam na humba. Akala ko adobo. Para siyang para siyang para siyang patatim, ganun ba? Tama ba, Basat? Ito, patatim to eh. Pork pata humba. Meaning patatim na may sabaw na pata. Natikman ko na 'yon. So pasensya na, Basat, hindi ako familiar sa mga names. Balik tayo, balik tayo. Balik tayo sa humba. Humba ni Harry Roque. Sige, tuloy tayo.
Birthday na birthday, oh. Tama na. No, pero wag ka naman plastic. He's really your best friend. Hey, can you stop? Hey. Attorney, stop. O, sinabihan na siya, Attorney, can you stop? Kasi birthday nga yan eh. Plus nasa parke sila, buti kung yung nga sabi natin, ito mga Duterte, ha? May sinabi sa atin, mahirap daw talaga bumili ng bahay dyan. Kailangan magpa-reserve ka pa and everything, mag-antay ka pa ng mga 6 months. Pwede naman sila magrenta eh. At besides, kung noon pa nag-apply na sila, by now, meron na siguro sila bahay. So, nakuha. Para lang meron ng lugar ito, mga OFW, na mga desenteng lugar para kumain habang nasa break sila sa mga rally-rally nila pabor kay Duterte. Hindi yung dito sila sa park, nagkakalat ng mga pagkain nila. Siyempre, alam nyo naman, yung foreigner, allergic talaga yan. Yung mga may nagluluto ng mga bagoong, pinupuntahan ka talaga yung mga nagluluto ng mga isda natin, yung dried fish, ganon. Pupuntahan ka talaga, irereklamo ka pa sa homeowners o saan man, ganon. So, kumbaga, iba kung nasa abroad, hindi ka pwede umasta na parang wala kang paki sa kapwa mo. So, ganyan sila, kakahiya. Nagkakalat talaga. Yung mga table nila, kung saan-saan, yung mga pagkain. Tapos, syempre, hindi naman sa mga foreigners, syempre ibang amoy ng pagkain natin. So daanan yan ng mga foreigners, ng mga Dutch who are walking their cats, walking their dogs. Bike path nga yan bike path na makitid na lugar lang yan binigay sa kanila, parang painsulto na nga na binigay pa yan sa kanila, pero hindi pa rin umaalis Kaya kung ako sa mga Duterte, kumuha na lang sila o magrenta sila ng isang bahay ba or Airbnb bahay, ganun. Para meron lang decenteng lugar. Treat them like decent human beings. Hindi parang mga aso na nagkakalat-kalat sa kalye. Grabe. Kaya yan, diyan sila nagkakalat. Nag-away-away. Okay. Sige, tuloy. Sumigaw na sa kanya yung vlogger na hindi daw niya alam yung sinasabi ni Harry Roque. Do you think what he's doing is correct or not? I'm trying to talk to him kasi nga, this is not to just hindi naman pala humba. Humba nga Humba! Hindi pala humba. No, there's right and there's wrong. And I'm encouraging everyone. At kaya hapon, maraming tawag kay Harry Roque, Attorney Restroom, Attorney CR. Ngayon, Attorney Humba. Attorney Humba. Ambassador Presidential Advisor for Restroom Affairs. Ngayon, Presidential Advisor for Humba Affairs. Humba Scandal. Humba Scandal. No, not intimidating. I can make a stand without shouting. Well, okay, take a stand then. Ako kasi yung pinira. Tama na. Ayun, pinagsasabihan na siya. Tama na, pero tuloy-tuloy pa rin. Kakahiya kung dumaan ka na foreigner ganyan. Masyak ka. Ano ba to? Mga uncivilized, mga Pilipino. Exactly. Hey, attorney, it's his birthday, so please stop. But I was the one that team. I know. It's his birthday, so please stop. Pero hindi pa rin si Harry Roque kasi parang na-insulto daw siya. He was blasphemed. Parang George siya. Tell me to stop. I was the one that team. Grabe. Please. Ako pinastos. Mami, magkano yung humba na yan? You're my son. Wait, don't let me get out. Magkano daw yung humba? Bibili na lang niya yung humba. Agoy! Hindi binigay sa kanya, bibili na lang niya. Harry Roque, my goodness. My goodness, Harry Roque. John R. Sison, I was the one who was blasphemed. Ano siya, Diyos? Grabe. You have to condemn what is wrong. Yun ang sinasabi ko, no. There are things that are right, there are things that are wrong. So na-drown out ito siya. Na-drown out na yung boses niya kasi nagsisigawan na lahat laban sa kanya. Nakakaisa na. Nagpi-people power na laban sa kanya. Grabe, Harry Roque, Okay pa ba yung signal natin? Parang nawawala-wala.
Grabe Sorry, naman, Sir for a Leo. while, medyo nawala dahil sa away sa Humba. Nawala ang signal. Nahumba ang signal. Nahumba-humba. Sabi ni Wisely Mateo 12, humba ding. Ikaw Paktay tayo dyan. Sarah, wag kang ganyan kasi hindi mo kasi naiintindihan ang nangyari. Nagkasayahan dito, tapos yan ito, biglang Sa YouTube ba yan? Ano sa wait nga? yung kwan pala, kaibigan ng birthday celebrant na ito, yung isa rin organizer, ay nag-post ng parang isang bagay na nakakainsulto kay Harry Roque. Kaya dito sa kaibigan niya na birthday celebrant, dito binaling ni Harry Roque yung galit. Ay. A house divided unto itself, Yung mga asawa at mistresses nag-aaway. Yung mga followers nila nag-aaway. Yan ang mga DDS. Ito naman, Geraldine. Pag may nabiktima, hayaan mo magsalita yung biktima. Kasi pag pinipil mo yung biktima magsalita, you're condoning a wrong. So, hayaan daw siya magsalita kasi hindi na siya pinapasalita ng mga ibang OFW. Sinigawan na siya at ininsulto siya. So, sabi niya, hindi, ako ang nabiktima dito, kaya hayaan mo magsalita ako. Birthday celebration pa naman. Kaninang birthday yan? Birthday ba ni Alvin? Guys, birthday ba ni Alvin yan? Kasi vlogger daw eh. Si Alvin lang naman ang vlogger na nandyan. Grabe si Harry Roque, mga kabsat. Ayan. Kung ganyan sila dyan sa Dahig, dyan pa man mismo sa Dahig, Sila nagkakagulo. ma-imagine nyo na lang kung anong pwede mangyari papunta sa 2028 elections. Mag-aaway-aaway rin sila yan. Baka sa galit nila ni Hanilet kay Sara, kasi di ba nag-away na sila ni Hanilet at Sara, at mayroon pa nga sinasabi na hindi si Kaufman was only acting on the recommendation of Sara. Si Sara talaga ang parang pinatanggal sa lista na sa mga visitors si Hanilet dahil nga pinag-aawayan nila yung mga propriedad ng mga Duterte. Including na yung Duterte House na binenta na sana ni Hanilet. At sinabi ni Sara, hindi, tatay namin ang bumili niyan, may kwan kami diyan, may say kami diyan, may party kami diyan, May party kami diyan. So, parang mahaba na yung away nila dahil nga inaaway nila ni Hanilet yung mga girlfriends. Pero parang what broke the camel's back ay yung nag-away sila ni Sara Duterte, si Hanilet, ukol nga sa pagbebenta ng Duterte House. At dahil rin itong si Hanilet ay kinonsulta itong si Harry Roque sa mga defense strategy na kung saan nagkakalat naman at parating palpak itong sa mga motion at petition niya si Nicholas Kaufman. So kaya binalikan siya ni Sara at ni Kaufman. At ngayon suspended yung visitation rights ni Hanilet. Yun. So ito kwan pa lang ito, preview pa lang ito kung ano mangyari. Sa tingin ko yung mga away-away nila tuloy-tuloy na yan hanggang sa 2028 at hindi tayo magtataka baka mag-split yung DDS. Labo-labo si Hanilet na ipapatagbo kasi ganito ang background niyan eh. Nung naging presidente si Duterte o kahit mayor pa naman, mas close siya sa kina Hanilet, doon sa nakatira, plus ang gwardiya civil niya ay itong si Bongo. Kumbaga tuwing gusto ng mga nila Sara, nila Pulong, nila Baste magkipag-usap sa tatay niya o kausapin yung tatay nila, dumadaan muna kay Bongo. Si Bongo muna nag-i-schedule, ganon. At pinapaantay ng matagal bago kausapin yung tatay. So ganon din nangyari nung nasa Malacanang. So talaga naman ito si Bongo, tao talaga ni Duterte at ni Hanilet. Kaya kung hindi maayos itong pag-aaway nila ito, baka ma-carry over ito all the way sa 2028. Baka si Bongo naman ay number 1 senator, baka i-challenge nito si Sara Duterte. So sana mangyari yan para ma-split yung boto nila.
sana mangyari yan. Nakikita nyo naman na iba talaga ang pananaw sa politika rin ni Hanilet. Kumbaga si Sara very close dito kay Amy Marcos, pero si Hanilet, di ba, may na-vlog na tayo, may mga pahayag siya na parang user lang si Amy Marcos. Kumbaga ginagamit lang mga DDS pero Marcos pa rin ito deep inside. So iba ang pananaw sa politika ni Hanilet. So tingin ko magkaaway-away talaga ito. Yung kampo ni Hanilet at kampo ni Sara, at saka yung mga iba pang, kasi yung ibang mga mistresses ay medyo close rin kina, in fact yung yung councilor ng Cagayan de Oro, si Girlie Balaba, ay in-endorse pa, ay tinaas pa ng kamay ni Sara Duterte. So kumbaga sa grupo nila Sara, magkapatid, at si Mrs. Zimmerman, and then pati mga mistresses against Hanilet. Parang nag-iisa si Hanilet, pero kasama naman ni Hanilet sila Bongo, sila Harry Roque, sila Maharlika. So yan, yan ang awayan nila. So okay lang yan. Sige pa, tuloy pa kayo sa pag-aaway nyo. Ang kawawa yan lahat, ang biggest loser sa away nyo ay si Duterte, kasi kahit itong si Kaufman hindi makakapokus sa kaso dahil yun, imbes nagko-concentrate siya sa kaso, may mga pahayag siya na ginagawa laban rin kay Harry Roque. So sila mismo nag-aaway-away. Ayan. Kaya daw nagalit dito kasi nagbubulong itong si Hanilet, yung mga sinisiraan si Kaufman at sinasuggest yung mga strategy kay Duterte na galing kay Harry Roque. Ay, grabe. So okay lang, sige lang, mag-away kayo dyan. Yun lang, on the downside, nakakahiya na nagkakalat sila dyan sa parke. Alam nyo naman, yung nakapunta na sa Europa, pag sa parke, sagrado yung lugar, tahimik yung mga foreigner dyan, narinig lang nila yung mga sigaw ng mga bata, wala ka ni mga music, hindi pareho dito sa atin, yung mga picnic ground at saka yung mga beach, nagkokontesan yung mga tao nagbibidyoke. Sila hindi, they just want to listen to the chirping of the birds, gusto nila mga sigaw at mga halakat ng mga bata. Yun ang gusto nila sa parke, sagrado sa kanila yan. Pero yung ganitong klaseng kuwan, wala sila nakita. Diyan, dito lang sa mga Pilipino. Kakahiya. Sige, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog. Salamat, Sir Bad. Thank you very much. O yun, mga grabe. Harry Roque, gumawa ng iskandalo. Ay, grabe. Sila na nag-aaway, mga kapsat. Dahil lang sa humba. Dahil lang sa patatim. Tragis naman ng Harry Roque, oo. Di ba? Yung pinagtatawanan ka nga namin kanina dahil gusto mo. Ano yun? Paniniwala mo si Cheese Escudero ang magiging pambato ng Marcos at saka mga dilawan eh. Saan nanggaling ang analysis mo yan? Putragis. Ma'amsat, maraming salamat po, no? Hindi na tayo magtatagal. Pero may upload ako, Ma'amsat. Sana masuportahan nyo. Ngayon na mismo, ililipat ko kayo doon, Ma'amsat, no? Like